Ang Ozempic is para sa diabetes. Sa sobrang ganda nitong semaglutide na to, ang side effect niya, pampapayat. May clamor for it. So, ginawa nila FDA for overweight and obesity. Pumapayat pa nga sila ng mga 1 to 2 kilograms per week. Eh di, baka sa isang buwan lang, sexy ka na. Legit ba to? Or gimmick ba to? Nagpapababa ng blood pressure, cholesterol, triglyceride, pinapababa niya. Gumaganda ang fatty liver disease, reducing risk of heart disease, delaying the progression of diabetic-related kidney problem. Kahit ako, parang i-consider ko siya sa narinig ko. Pero, Yes, coach. hindi kaya too good to be true. May side effects ba to do? Magandang product to, pero Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang gamot na medyo nauuso sa pandinig ng maraming tao, lalo na yung mga gustong magpapayat. At ito yung tinatawag na Ozempic. Pero syempre, dito sa Medico.ph, kung nanonood kayo dito, alam nyo medyo mas advocate kami ng mga normal at natural na paraan para maging healthy. Pero syempre, hindi pwedeng maging closed-minded tayo sa lahat ng mga bagong innovation. So today, nandito ang ating medical director, si Dr. Anthony So, para pag-usapan natin at magbigay linaw siya kung ano ba itong gamot na to. So Doc, diretsahan po tayo. Ano po itong Ozempic na ito? okay, ang Ozempic is glucagon-like peptide. Bakit tinawag na glucagon-like peptide? Ito ay para sa diabetes. Glucagon siya, pero iba yung function niya. So, ginagawa niya, pinapababa niya yung sugar sa ating katawan. Paano? Itong GLP na to ay ginagawa ng small intestines. Okay? Pero kapag in-inject natin to, number one, nagsislow siya ng stomach emptying. Bumabagal siya. So, yung digestion bumabagal. Nadudun palagi yung pagkain. So, mabagal ang pagpasok sa blood vessels ang sugar. Okay? That's number one. Then, number two, pupunta siya sa thalamus, didikit siya sa thalamus. Sasabihin niya, "Uy, busog ka na." Ang thalamus ay bahagi ng utak, Doc. Oo, oo, oo. May hypothalamus na sa baba ng thalamus din na area na yun for satiety center. So, pupunta siya doon, sabi niya, "Uy, busog ka na," para hindi ka na kumain. Then, pangatlo, pupunta siya sa pancreas para mag-trigger ng mag-secrete ng insulin. Pag nag-secrete ng insulin, siyempre, bababa ang sugar. So, from what you're saying, Doc, Mm. ang intindi ko, itong Ozempic ay isang originally Mhm. diabetes medication. Yes. And ang Ozempic ba ay brand or siya yung generic? Brand po siya, sir. Ano po yung generic nito, Doc? Semaglutide. Okay. Yan ang generic. So, noon pa, ginagamit na ho ito na panggamot sa diabetes. Ang pinakaunang generic na lumabas is exenatide. Okay? 2005. So, after that, lumabas ang dami. Dulag, lutide, tapos lirag, lutide, lixisenatide, semaglutide. Yung tong semaglutide, yun na yung si Ozempic. I see, Doc. So, Doc, ito, mention yun, tinuturok sa... Tinuturok. Hindi parang metformin na iniinom lang? Dati, yun, tinuturok sa subcutaneous, tinuturok dito, tinuturok sa mga taba or sa puwet. Ngayon, gumagawa na sila for oral. For oral, Mhm. pwede nang inumin. Yes. So, dati siguro mas sikat yung mga diabetes medication na iniinom lang dahil syempre kung pwedeng iwasan mo yung turok, Tama. iwasan mo siguro. Opo, yes. Okay. So, based din sa mga usapan, Doc, parang other than being diabetes medication or diabetes controlling drug, ginagamit na rin siya sa weight loss. Mhm. Bilang isang healthcare professional, Doc, anong tingin nyo dito? Legit ba to or gimmick ba to? Ano yung katotohanan dito sa Ozempic na to? Sa sobrang ganda nitong semaglutide na to for diabetes, ang side effect niya, pampapayat. So, after that, ngayon, siyempre, mas maraming obese na pasyente or overweight na pasyente, yun, ginawa nila to for overweight and obese patient. So, ngayon, approved siya for that use or is it just incidental na ginagamit? So, number one, binibigyan natin yung semaglutide sa mga pasyenteng, kung kunwari, binibigyan natin metformin, di ba? Itong metformin, hindi umepekto sa kanya or may allergic yung pasyente sa metformin. Or yung HA1C natin, di ba, may target tayo. 3 months na, wala pa rin nangyayari. Or may barado sa puso, may heart failure or chronic kidney disease, maganda tong semaglutide. So, itong nakakatulong pata sa puso at sa stroke.
Kasi anti-inflammatory ito. Then, napapansin ng mga doktor at mga tao, uy, bakit pumapayat? Pumapayat pa nga sila ng mga 1 to 2 pounds to kilograms per week. So, Napakalaki nun, Dok. yes, yes. So, consistent. Pumapayat. Lalo na pag mataas ang dosage. So, dahil pumapayat sila, yun, may clamor for it. So, ginawa nila, FDA, for overweight and for obesity. Ang obesity kasi, paano mo malaman kung obese ka? Dahil sa body mass index. Correct. So, kilogram over yung height mo, which is meters squared, yun ang makikita mo. Ang normal tayo is around 18.5 to 24.5. Correct. Okay? Then, kapag overweight ka, 25 to 29.9. Then, pag obese ka, 30 or higher. So, ito recommended for obese na 30 or higher. Pero pag overweight ka, na 25 to 29 lang, pero may existing condition ka na heart problem or stroke or other kidney problem, binibigay din. I see. Mm. So, not necessarily kailangang malaking-malaki ka na para i-take mo to. Dahil healthy nga naman na mag-lose tayo ng weight. Yes, yes. So, you mean to say, from what you've discussed so far, Doc, maliban sa binababa niya yung blood sugar mo, ini-stimulate din niya yung utak para hindi na maghanap ng pagkain? Yes. At talagang may satiety, uy, busog na ako eh. Hindi na ako kakain eh. May tinatawag tayo na food noise. Okay. Ano yun? Yung food noise is yung kakakain mo lang, iniisip mo na kung ano kakainin mo mamayang gabi. Uy, ano kakainin ko ngayon? Yung parang maingay, yung puro pagkain ang iniisip mo, yun. Ito. Oh, food noise. Ngayon, ito, babawasan niya yun. Hanggang, wala, hindi mo inisip yung pagkain. I see. So, no wonder pumapayat yung ibang tao ng 1 to 2 kilos per week. So, ilang pounds yun? Mga 5 or 6 pounds a week? yes. Edi, baka sa isang buwan lang, sexy ka na, Doc. Kahit na medyo malaki kang nagsimula, di ba? Yes, coach. Bukod sa ibababa niya yung blood sugar mo, Yes, coach. pipigilan kanyang magutom o mag-crave, and sabi niyo, anti-inflammatory pa. Yes, coach. Meron pa po bang ibang benefits? Marami. Nagpapababa ng blood pressure. Okay. Nagpapaganda ng lipid profile, which is cholesterol, triglyceride, pinapababa niya. Gumaganda ang fatty liver disease. Oh, Oh, yes, sir. Then, reducing risk of heart disease and kidney disease. Then, delaying the progression of diabetic-related kidney problem. okay. So, sobrang dami. So, sa dami ng benefits, Doc, parang super na itong gamot na to. Parang, kahit ako, parang i-consider ko siya sa narinig ko. Pero, Yes, coach. hindi kaya too good to be true. May side effects ba to, Doc? Yes. In fact, sobrang dami. Number one, pagka-inject mo, nauseated ka. Hilo ka po. Kasi akala namin dahil busog ka, kaya nga feeling na gusto mong masuka. Pero hindi pala. Nag-i-stimulate para siya sa brain center na maging nauseated ka. Di parang bulimic ka ng konti, Doc. Oo. Kung yung kinain mo. Yes. So, may vomiting. So, pero nawawala yan. After a while, nasasanay yung katawan, nababawasan ng nausea mo. Pero, ang ginagawa naming mga doktor, bawasan mo muna ang initial dose. Huwag yung biglang mataas sa dose. Para masanay. Huwag mabigla. Yun. Dahan-dahan. Pagka yung nausea niya nababawasan na naging 10% na lang to 20%, saka ka na magdadagdag dose. Huwag yung dagdag. Ito yung dessert natin 25 milligrams or 10 milligrams Bigyan na kagad ng 10 milligrams. Hindi pwede. Dahan-dahan. Tapos bawasan nila yung mga oily food, pizza, saka mga bad fat. Pero yung good fat, tuloy pa rin. Then, meron siyang constipation. Yung constipation naman, constant yun. Kasi mabagal Sabi niyo, nagpapabagal ho ng metabolism o ng Saka yung contraction ng small intestine sa stomach. Kaya nga, constipated siya. Constant yan all throughout. So, kailangan talaga natin painumin ng tubig, fiber, whole food, galaw-galaw, exercise, para mabawasan ng constipation. I see. Then, may reflux, yung acidity, yun, aakyat yun. So, kaya nga, bawal siya, kuwari, magpapa-opera ka na may anesthesia, bawal, titigilan mo siya ng mga 2 weeks to 1 month. Kasi, anesthesia, yung pagkain, babalik ulit yun. Pupunta sa baga, magkaka-pneumonia. Problema yan pag inooperahan ka. Yes. Magkakaroon ng aspiration pneumonia. Surprisingly, may diarrhea rin. May diarrhea. So, one of the two, depende sa hiyang mo? Yes. Pero usually constipation. Okay. May mga iba kasi hindi hiyang. So, diarrhea. Okay. Then, minsan bumibilis ang takbo ng puso, heart rate increase. May konting headaches, siyempre indigestion, di ba? Then, may konting itchiness. Yun ang mga mild. Pwede ring allergies. Okay? Now, kanina mild. Ngayon, severe case. So, yung mga severe case, pero medyo rare. Kaso, mga
1,800 lawsuits na ngayon sa Amerika na sa mga GLP-1s. Okay? Number 1, stomach paralysis, stomach obstruction. Anong mangyayari doon, Dok? So, obstructed siya, bowel obstruction, suka siya ng suka. Hindi lumalabas the other way. Hindi lumalabas sa other way. Yun ang problema. Then, Sa constipation niyo yun? dahil mabagal nga sa sobrang bagal, sa sobrang hiyang sa kanya, hindi na gumagalaw yung tiyan at intestines, hindi na pwede. So, ang mangyayari, paano mo papakainin? Through IV. Hala. Through IV. So, hindi ka na makakain dahil nga ayaw umalis ng nasa tiyan. Yes, mabagal. Then, pancreatitis, gallbladder inflammation, cholecystitis, gallstones, may mga iba, medullary thyroid cancer. Then, acute kidney injury, may mga iba, may acute kidney. Nakakatulong sa kidney, minsan-minsan, nakakasira sa kidney. And sabi nyo kanina, anti-inflammatory, pero pwedeng mag-inflame yung... Yung gallbladder, yes, and pancreas, yes. Opo. So, depende sa hiyang mo pa, Dok. Yes, coach. Then, tinatawag na diabetes-related retinopathy. Nagkakaroon ng worsening at sudden vision loss. Ito ho yung paglabo ng mata ng mga diabetic, Dok. Yes. May mga iba na times 2 nila. Hala, ibig nyo sabihin, baka bumilis yung pagkabulag ng tao. Yes, coach. Pero may mga iba, sudden vision loss. Biglaan lang. Biglaan lang. Dok, anong silbing pumayat ka kung mabubulag ka naman? Pag-usapan natin kasi ganito. Hindi, maganda kasi itong product na to. Kasi pag wala namang product na to, mataas naman sugar mo, siguradong mabubulag ka at the end. Totoo rin. Oo. So, pag-uusapan nga natin is, pag ako, number 1, ang dami ng generics ngayon. Kahit na mag-online ka lang, makakakuha ka na kagad. Ng ganito, Dok. Oo. Yung tinuturok o yung... Oo, tinuturok. Yung tinuturok. Oo, tinuturok. Ang dami. Kasi ibis na from ilang 58,000, 65,000, naging 4,000 lang. So, sila magtuturok. Kukuha silang nurse, papaturok sila. O parang yung glutathione, di ba? Yun, ginagamit to, tinuturok nila. Pero ang problema, may mga iba na overdose. So, kailangan kausapin mo yung doktor. Then, kailangan low dose muna. Hindi pwedeng biglaan. Ako, kung hindi ako sanay, binigyan mo ng soju. Tumba talaga ako, emergency room ako. Kung binigyan mo siya, 2, di ba? So, kailangan talaga konti. Dapat magandang product to, pero alam natin yung may possible side effects sa ibang tao, sasabihin mo muna sa pasyente, oy, eto ang mangyayari. Pero, kailangan natin to kasi nga, medyo may konting problema ka sa puso, may ganito nga, may ganito. So, kailangan, bibigyan natin konti-konti lang. Then, pagkatapos nun, kung okay na, kasi this is made for maintenance. Pero sa akin, kung okay na, edi bawasan na natin. Edi every other week na tayo. Imbis na weekly, every other week. Or once a month lang tayo. So, kung nakuha mo na siguro yung blood sugar na gusto mo at yung weight na gusto mo na, Dok. Yes, coach. So, magandang product ito. Kaso lang, kaya nga prescription drug siya eh. Maganda rin naman ng mga naproxen. Maganda naman yung antibiotics. Diba? Kung nasobrahan, pangit. Totoo. And sa totoo lang naman, mga kababayan, kahit anong gamot naman, halos kahit meron posibleng side effect. Kahit yung simpleng pain reliever lang naman, tsaka aspirin, di ba, Dok? Posible pa rin. May allergy. Yes. So, I guess, bilang isang gamot, talagang may kasamang rare na side effects ito. Tama. Aspirin, napakadaming na-save na niya. Pero pag binigay mo sa isang bata na may ubusipon, nagkakaroon sila ng Reye syndrome. Ano yun, Dok? Magkakaroon ng encephalopathy, may mga iba nagsi-seizure, may mga iba naglo-loss of consciousness. So talagang maganda siya, pero siyempre may kaakibat na side effects. Ito yung aspirin, ha? Aspirin, Yung mention. yes. Ang sinasabi lang namin dito, kahit yung mga seemingly ordinary medicine, may side effect. Kaya asahan nyo, ito, may benepisyo, may side effect. Yes, coach. Then may suicidal thoughts. Parang delikado yan. Pero yung nga, pag konti-konti, dahan-dahan, yun. Tapos may sinasabi sila na kapag ang pasyenteng wala namang suicidal thoughts, pag binigay mo, mas wala naman. Pero hindi mo mapipinpoint kung sinong may suicidal thoughts saka sinong wala eh. Kasi usually, hindi mo naman ipagkakalat yan, di ba, Dok? Pag naiisip mo. Yes. Then, pumapayat yung pasyente. Okay? Pero 40% of that is non-fat loss. Meaning, pwedeng mawala sa fat yung muscle loss, saka yung, gumaganda ako, nababawasan ng fat. Pero yung 40% galing sa buto, saka sa muscles. Which, nangyayari to sa immediate fasting. Ganon din. Ngayon, pag matanda ka na, tapos pag hindi ka na pa-injection, pwedeng ma-regain mo yung weight mo, pero yung muscles mo, mas mahirap nang mag-regain, saka yung bone. Yun lang. And
kasama rin ba sa nawawala yung water sa katawan, Dok? Kasama na rin yun. So, hindi lahat taba yung inaalis niya. Yung iba buto at Yes, muscle. muscles. Eh, hindi ba masama yan, Dok? Kasi parang narinig ko sa ibang doktor, mataas yung correlation ng muscle mass mo sa haba ng buhay mo eh. Yes, coach. Kaya nga ako, while doing this, we need to do exercise, diet, na build a good habit para after that, hindi na tayo mag-aasa sa gamot. Tama, Dok. Mhm. Tsaka siguro, damihan mo na rin yung protein intake para yung muscles mo ma-retain. Eksakto. Protein, nakakagaroon din siya, satiety effect. So, Dok, yun, nasabi nyo nga, maganda siya. Ganda siya. There are a lot of people. Yes. Like, especially kung malaking concern na sa health mo yung timbang mo, Mhm. baka nga bigyan ka na ng ganito ng doktor. And Yes, sabi coach. nyo nga, yung iba kasi hindi hiyang sa metformin, kaya Yes, coach. ibibigay sa kanya. Mhm. Eto, Dok, paano kung gusto nyong ma-achieve yung mga resulta nito pero wala, nagtatakot kayo sa mga side effect? Kasi nga, medyo seryoso rin yung mga posibleng side effect eh. Yes, coach. Ano po may mga alternatives ba tayo dito na baka mas natural, mas safe? Siyempre, number one, palagi rin pinag-uusapan natin, right food, bawal na processed foods. Tapos, iwasan sugary. Mas maganda yung sinasabi mong protein, good fat, exercise, then tubig, sleep. Then, may mga alternative tayo, berberine. Maganda siya. It Ano mimics ito, Dok? metformin. Plant siya na naging capsules na ngayon, binibenta as a supplement eh. Na yun, pwede mong inumin, parang metformin. Berberine. Berberine. Then, Prescription ho ba ito? hindi ho, supplement lang siya. So, Parang malunggay. Ganda. Then, Panax ginseng. Ano man ang mga yan? Eh, di mas maganda, ampalaya. Okay, ang ampalaya, hindi siya GLP-1. Pero ang ginagawa niya, nag-stimulate siya ng GLP-1 ng intestine natin. Pag kinakain natin, sa dami ng pag-aaral, ini-stimulate yung GLP-1 para bumaba ang sugar natin. Kasi ang bitterness, kahit ano palang bitterness pala, yung mapait, no? Pag kinain natin, nag-stimulate ng GLP-1 ng sarili natin na busog tayo. Pabagal yung intestinal contraction, nagpapabusog tayo sa hypothalamus or thalamus natin, then yung insulin levels natin bababa. Well, tsaka kung common sense lang susundin, pagkatapos mong kumain ng maraming mapayat, parang hindi ka nagaganahan talaga, Dok eh. Tama, sir. Tama. Then, gusto mong pumayat, meron ring mas maganda sa kape. Kape. Mas maganda sa kape. Ano ito? L-carnitine. Parang naririnig ko yan. Yes. Kasi kaya palagi, pag sa supplement, di ba, nagpapapayat, may L-carnitine. Ang L-carnitine kasi, kinukuha niya yung visceral fat dito yung white fat na matagal-tagal nating inaalagaan, dadalhin niya yan, papunta sa muscles or sa may mitochondria, biniburn niya. Okay. Pero, alam mo ba, may mas maganda pa doon? Vitamin C. Vitamin C. Oho. Kasi yung vitamin C, kung walang vitamin C, walang enzyme na gagawin yung vitamin C para gumawa ng L-carnitine. I see. So, we need vitamin C to make L-carnitine. So, ang ganda pala kasi super common ng vitamin C Yes. sa supplement forms Yes. or sa Yes, food. coach. Yes, coach. Then, syempre, yung vitamin C rin, nakakapag-decrease ng stress. Tayo, pag iwasan natin yung stress, pag mataas ang stress, mataas ang cortisol level, magiging insulin resistant, tataba tayo. Ngayon, yung vitamin C, nagpapababa ng stress hormones. I see. So, hindi naman pala mali na yung ibang vitamin C brands may stress sa pangalan nila. Yes, kasi yung may di ba, may insulin spike. Ito, yung vitamin C, nag-decrease ng cortisol spikes. I see. Yung cortisol, hormone yun ng stress. Yes. Tapos, ang vitamin C, nagpapatulong sa pagtutulog. Dahil yung inflammation, nabawasan, mas maganda ang quality of sleep. Then, regarding sa exercise, tama sabi mo pag mas malaki ang muscle mass mo, mas mahaba ang buhay mo. Maganda pa rin yung pag malaki ang muscles mo, may tinatawag tayong basal metabolic rate. Habang nagpapahinga ka lang, pumapayat ka. Oo. Kasi parang kuryente natin, kahit na walang gumagamit, tumatakbo konti-konti. Oo, yan o. Pero kung wala kang muscles, sinong gumagamit? Kasi ngayon, huminga ako, o gumagalaw ako, yung basal metabolic rate natin, ginagamit pa rin ng muscle. So, nababawasan tayo konti-konti. Okay. Kahit na hindi ka active. Yes. Then, syempre, yung fiber. Ang fiber pala, nag-i-stimulate ng GLP rin. Pati protein, pati fat. Good fat, Then exercise. Then fasting. Then cold plunges. Yung sa malamig. Lamig. Oo. Yun, nag-i-stimulate ng GLP-1 din.
Sabi nga rin nila daw kung wala kang bathtub o drum kung saan maraming yelo, yung cold shower lang din daw nakaka-stimulate. Oo. Tapos yun din, nag-stimulate ng adrenaline to stimulate fat loss. Okay. Pero ang sabi daw, paano yun? Kuwari sa swimming pool, Mm. plunge ka, then after 1 to 2 minutes lang, akit ka na kagad. Mm. Then after 3 minutes ulit, balik ka ulit. Hindi pwedeng nasa swimming pool ka lang. Hindi ka pwedeng Oo. So 3 beses, Oo. yun, talaga mag-stimulate ng adrenaline mo para pumayat ka. Mag-stimulate talaga. Gininaw ko eh. Di ka. Akit ka ulit. Tapos parang hahamon ka. Tapos Oo. wala naman. Yes. Oo nga. Okay, so sa makatwid, Doc, I guess at the end of the day, yung pag-take nitong Ozempic or yung GLP-1, Yes. kumbaga choice mo ito, di ba, Doc? Pero hindi lang ikaw ang magde-decide dahil prescription siya, kailangan mong ipadaan sa doktor mo. Lalo na kung balak mong gamitin for weight loss. Yes. Di ba, Doc? Aha. Pero sabi nga ni Doc, meron benefits, maraming magandang benefits, pero meron din hong maliit na chance na magkaroon ng side effects. So, best to consult your doctor. Kung ako ang tatanungin nyo, bilang layman, dun muna ako susubok sa mga natural. Fasting, sleep, good food, exercise. Pag hindi ako pumayat doon, baka dyan ko na i-consider, di ba? Kasi may mga iba talaga, hindi talaga, kahit konting kain lang, tataba na eh. Mga genetics, sa mga may hypothyroid. So talagang kailangan talaga ng tulong. Yun. May mga na-feature na ganyan sa documentary sa TV, na Doc, na kahit anong dieta nila, Yes. sila. Kaya nga bawal tayo maging body shaming, mag-judgmental. May sakit pala eh, genetics eh. May mga iba wala siyang yung hormone na satiety, yung leptin. Walang magagawa, talagang walang magpipigil sa kanya. So talagang kain siya ng kain kasi walang pipigil eh. Tataba siya. Ang sakit naman nun pag sasabihin kang wala kasing disiplina, Yung hindi ka oo. nag-exercise. Ngayon subukan mo kung may sakit kang ganito, kung kaya mo. Correct. Oo. So, hindi mo rin masisisi yung iba kung bakit magsisik ng ganitong type ng intervention Yes, kasi coach. nga baka may impact sa health nila and Yes, coach. yung traditional means hindi nag-work. Hindi kaya. Oo. Apo. So, ayun, super dami nating natutunan. I hope nabigyang liwanag po yung marami sa inyo kung ano itong GLP-1 or yung brand name na medyo sikat, Ozempic, para mapag-isipan nyo mabuti in case na kino-consider nyo to. Pero, again, i-stress namin ni Doc, ipaalam nyo sa doktor nyo. Huwag nyong gagawin yung sinasabi ni Doc na yung o-order ka lang online, tutok. Naku, delikado ho yan. Marami na akong napahamak. Kung original pa yon. Kung original, kung tubig lang galing Ilog, Pasig o Laguna, di ba yan? Edi, yari ka. So, ayun, huwag magtitiwala sa hindi lisensyado at hindi reputable. Yun ang base rule natin. So, eat right, sleep tight, then exercise. Okay, wala nang outro na mahaba na kailangan. Nasabi na lahat ni Doc. So, ito si Glenn na medico.ph. Sa ngalan ng aking partner in health, si Dr. Anthony Song. Paalam muna kami and see you sa next video. Bye!